Asian Premier Business and Achiever Award sa aming mga natanggap 4-time Best AM Station Awardee. DWIZ 882 4-time Best Radio Newscaster Awardee. Dennis Antenor Jr. 3-time Best FM Station Awardee. Home Radio 97.9 2-time Most Promising TV Station Awardee. Aliw Channel 23 at Best Public Service Radio Host Awardee. Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Makikipag-ugnayan na ang Department of Justice sa International Criminal Police Organization o Interpol para mag-issue ng Blue Notice upang matunton ng kinaroroonan ni Ako Bicol Party List Representative at dating House of Operations Committee Chairman Sal Dico na idinadawit sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer at Communications USEC Claire Castro, dahil sa umiiral na ring Immigration Lookout Bulletin Order kay Ko na mamonitor ng gobyerno ang kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Aniya, may kapangyarihan ng DOJ na humiling ng Blue Notice dahil isa isinasagawa nilang investigasyon sa kongresista. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIC News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIC News app at DWIC News website. Ako po si Jem Arguel, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Mga isyung legal ay pag-uusapan, bibigyan daan, mga karapatang dapat ipaglaban, sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan. Dito sa programa, Laban para sa Karapatan, kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa Karapatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito tayo sa Laban para sa Karapatan. Attorney Lorna Patao Capunan with my co-host, Kajimi Regalario. Kajimi, good morning! Magandang umaga, Attorney. At tayo ay humaharap ngayon sa isang napakahalagang usapin at ito ay ang usapin ng kinabukasan. Ang ating kinabukasan hinaharap, natin. no? Hindi ba yung kabarkada mo si Jose Rizal? Sabi Hindi. niya, the hope Ako of yung the ako fatherland. yung ano ba yung susunod sa Z? Gen Z. Alpha. Gen Alpha ka. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon is, well, because everything that's happening now really is not only for our generation, but especially for the next generation and the generations to come. Ang guest natin ngayon, siya po ay Gen Z. Gen Z, she is Shara Crisley Esteba, Secretary General of the San Beda College of Arts and Sciences Student Council. Creme de la creme na yan. Basta Arts and Science ng San Beda. Oo. Secretary General, that means organizational person yan. Correct. And she is here, and we will be joined later by Mara de la Cruz from the Ateneo, who is a convener. Convener siya ng isang alliance, One Big Fight for
Human Rights and Democracy. Medyo na traffic lang, no? Dahil sa baha siguro, no? At sa hirap ng sasakyan. Nung tinawagan ko siya, nasa jeep, maingay yung jeep. So, Nakikipagtalo pa tungkol sa flood control. siguro nga. Anyway, we will expect Mara in a few minutes. But for the meantime, nandito po si Shara. Good morning, Shara. Good morning po, Attorney. Good morning po. I am Shara Esteba po, so from the CES Student Council of San Beda University, the Secretary General po, and currently a junior student of the Department of Legal Management po. Ang Department of Legal Management, ibig sabihin, maglo-lawyer ka. Hopefully po. That means you still believe in the rule of law. Meron pa ba Yes, tayong rule of law of dito sa course. Pilipinas? Meron pa naman po. Hanggat naniniwala ang mga tao, hanggat may demokrasya po, meron pa yan. Okay. Ka-Jimmy, pag tinanong ko sa'yo, anong generation ka? I'm baby boomer. di ba? Baby boomer. I'm a baby boomer. Ano ba yung... Hindi, unahin natin. Unang-una, yung panahon siguro mo, no? Yung tinatawag na silent generation. 1928 to 1945. Kailan ikaw Are you pinang... talking of yourself? Kailan ka pinanganak ka, Jimmy? 1949 ako. Okay. So, Yun yung ang- silent generation were the I'm older than generation, you by 2 years. the generation of our parents. Silent. Yan ang Silent generation. Ibig sabihin, the traditionalists, Tama. etc. No? Sanders. Ang susunod dyan sa silent generation, yung tinatawag na baby boomers. Tayo yon mga martial law babies. 46 to 1964. Yeah. Pagkatapos noon, yung Generation X, 1965 to 1980. And then, yung mga anak natin, millennials, no? Gen Y, 1981 to 1996. Our guest today is Gen Z. You were born? 2005 po. Wow, yeah. Gen Z is 1997 to 2012. Yung mga apo natin, Gen Alpha na, 2013. Ito yung mga born together with the iPad, mga iPad babies, Gen Alpha. So, let's talk about your generation. Because you are, presumably, you're 20 years old, no? Yes po. You're 20 years old and sumama ka sa rally nung linggo, Yes, September 21. Bakit ka sumama sa rally? For me po kasi, I think, even before pa, parang kahit minor pa po ako, I try to join movements talaga po regarding mga ganito pong social issues. Kasi, aminado naman po ako before, wala po talaga akong siguro I am the worst type of an apolitical person nung bata pa po ako. Pero simula nung na iwan po kami here in the Philippines and my dad worked in a different country, I tried to form my own opinions. Kasi siguro majority naman po ng mga kabataan makaka-relate na our opinions depend on our family's opinions, majority of us. Pero once we get to that stage na nakakabuo na kami na sariling opinion, we have our own beliefs. And I have that belief po na importante po na makibahagi kami sa mga gantong movements kasi it's not just us affected, but it's everybody. So, I try to join as much movements po. Sinabi mo na iniwanan kayo ng father mo, he worked abroad. Apa, OFW. So, nag-OFW. Yes. Alam mo, maraming ka-Jimmy, no? Maraming nakikinig sa atin, mga OFW. At worried din sila ano nang nangyayari sa bayan natin. Yung pinagpapaguran nilang mga Pinapad... bata, umiinit na yung ulo dahil wala sila. Nandun sila at nagpapapawis upang maitaguyod yung kanilang mga anak. Hindi lang yan. Totoo pa ba yung statistics na the major source of our revenue is yung mga remittances ng OFW? Yes. Ganun pa rin, nagpapabuhay ng ekonomiya kasi natin. ang problema, dapat alamin natin, nakapeg yung peso sa dollar. So, we need dollars to preserve yung value ng ating currency. And at the same time, ang problema, we are import dependent. We are import dependent. Kaya ang resulta, napakahalaga ng dolyar natin para makapag-open ka ng letter of credit at ma-import mo. Pati bigas ini-import, di ba? Staple crop. And everything that we need, wala talagang manufacturing because we fail to industrialize. And definition yan, study of the resources of man and its allocation to human needs. Tapos,
ang yaman-yaman mo sa resources, sa natural resources, and yet, walang may utak na sabihin, gawin nating finished product yan, at pag dumami yan, dadami yung industry, Pero dadami yung trabaho, dadami yung exports, dadami I-connect yung natin dollars. yan sa issue ng corruption, no? Nung source ng, ito yung galit ng Gen Z generation, no? Like, for instance, your father is back. Is he, nandito na siya? Or Hindi pa nasa abroad? abroad pa rin po siya. Okay. So, you're growing up without a father, and earlier you said na your mother died giving Yes, birth to your youngest Yes po. sibling. Yes po. So, you have a stepmother. Yes po. Ito naman ang mga parents, no? Ikaw, parent ka, ako parent, lola na nga ako. Lolo na rin ako. Involved, do your parents understand? Especially, no, naririnig ng tatay mo, nakikita niya sa news, no? Yung mga nangyayari dito, lalo ng kabataan. No? Naintindihan ba ng generation namin ang ginagawa ng Gen Z? Siguro po, based on my experience po, majority po ng mga nakakasalimuha ko po na older generation, hindi po nila masyadong naiintindihan talaga. Like parang, gets nila na may issue, gets po nila na, may corruption, sige. Pero like once, kasi yung mga Gen Z, syempre tatakal nila yung unti-unting issue or like yung mga grassroots problems kung bakit nabubuo yung mga corruption, ganyan. Parang hindi pa rin po nila mag-gets yun. How it booms. Kasi syempre, gusto nila yung binayad nila sa tuition fee mo, sa edukasyon mo, hindi masasayang. Ikaw Yes, lalo, legal management, mahal masyado yan, lalo na sa San Beda, no? Opo. Masasayang naman yan kung rally ka ng rally. Siguro yun ang pananaw ng parents mo. Opo. I think yun rin po yung majority nila. Tsaka po yung negative connotation rin po sa mga activist groups or like yung mga student activists. What kahit is the hindi naman po connotation? group. Like parang parang mga terrorista group daw sila, ganon. Or like nagre-rebelde na sa gobyerno, ganon. So, may ganong fear yung parents ko po na baka masangkot ako sa mga ganon. And I think kasama na rin po doon talaga yung fear nila na for my safety, for my siguro yung kaligtasan ko po talaga sa pagsumasali sa ganon. Pero ayan po. Ka-Jimmy, nandun ka nung rally, no? Nagkagulo nga, no? So, yung fear ng parents niya na baka magkagulo. Nangyari. Yun naman gulo dun sa Mindiola, premeditated and well-planned eh. What makes you say Hindi, that? ang lumalabas dun sa investigation nababanggit yung mga pangalang Vic Rodriguez, yung Topacio. Mga DDS. Mga DDS The usual daw. suspects. Daw, no? Allegedly. Allegedly. Pero, definitely, may direction dahil itong mga binabanggit na pangalan talagang magkakasama, no? Si Chavit, sikat na sikat, no? At nandun nga sa EDSA rin, buti, nakilala siya. Dati hindi siya popular doon, kaya Kanya pumunta siya sa Luneta, ganun ba? Hindi, dito sa EDSA. Dahil Yeah, he went to EDSA, may dalang bus to transport people. Hindi, ang katwiran niya, sabi At niya, saka hindi food naman ako truck. sasami sa rally, sabi niya, diyan ako nakatira sa Corinthian. Which is a good, no, di ba? It's a good excuse. Kaya lang, ang punto dito, ang mahalaga tingin ko yung there is now an ongoing upsurge ng consciousness na tumataas na naman yung alam mo pag binalik-aralan mo yung yung 1970s first quarter storm. Martial law. 1969 election lang yun between Marcos and Osmeña, di ba, nag-akusahan sila, hindi naman interesado masyado mga estudyante nun sa ganyan There was a Plaza Miranda bombing and so on. Pero ang more yung biglang galit na lumabas, no? Noong 1970, actually, ang issue dun sa Congress noon, yung subsidy sa mga state universities, di ba? At nang dumaan si Marcos dun sa gitna ng crowd ng students, mainit ang ulo ng estudyante, 3:00 ng hapon, binato sa kanya yung Death of Democracy coffin, di ba? And there was a pandemonium. Melee hanggang doon na nag-umpisa yung first quarter storm from January 26, tapos naulit at mas madugo noong
January 31, di ba? At yung January 31 na yun became the bloodiest student revolt. Because galit na galit sila, they were brutalized nung January 26, a week before. So when they came out, they are really angry when they came out nung January 31. And I think it's the bloodiest Okay, event. so no? so you're saying you see, baka mag-repeat ang history Oo, hindi, dahil sa saka- mga pocket yung mga maraming nag-i-incite to sedition ngayon. Huwag na kayo necessarily, magbayad ng May taxes. mga moments daw sa historical development na yung youth biglang naghahanap ng direksyon tapos mahinit na yung ulo doon sa kalagayan dahil majority ng pamilya ng mga youth ngayon talagang nahihirapan sa buhay Tapos they're trying to find out bakit, no? And then pag nakakita yan ng butas na pagbubuhusan nila ng galit, magagalit. Imagine sa Nepal, almost the same economic condition sa Nepal. Ang issue doon nung inistriktuhan ng gobyerno lang yung social media na ikinagalit ng mga Gen Z at lumabas sila to protest yung policy. Why are you restricting it? Yan na lang ang kaligayahan namin inaano nyo pa, suppress nyo pa. Social media. Tanungin natin si Shara, no? I would like to para maparwan natin yung gobyerno din, no? Ngayon, nagalit yung mga estudyante, so mainit ang ulo, nagprotesta by the tens of thousands. Uminit din yung ulo ng mga polis. They fired at the demonstrating students. 19 were killed. Kaya siguro maforwan na sila, huwag kayong mag-init ng ulo kagaya na sa Nepal. Dahil after that day, Nepal has never been the same again. Okay. Hanggang ngayon, nagpapatayan doon. So, ang tatanungin natin kay Shara, no? Nepal was an incident of, one of the reasons was social media, no? Yes, yung tinanggalan ng freedom of speech ang mga estudyante at ng citizenry. Do you think, in your involvement as Gen Z, do you think ang involvement ngayon, yung pagka-active at saka aggressive ng Gen Z, is also because you are what they call digital natives, no? Is it because of social media na you're aware of what's going on? I think po yes naman po kasi for me, for example po ako, I formed my own opinions, not only based sa sarili kong opinion talaga, but also because seeing different discourses on different issues. And I think kasi po ngayon, since may digital age na nga po, may social media, it's easier to access po, no? So mas mabilis na po yung flow ng communication, flow ng discourse on different opinions. So mabilis rin po siyang nakakarating sa iba't ibang tao. Pero mabilis ang problema dyan, mabilis rin tayong maniwala sa fake news, Opo, no? yun nga Dapat po. may discernment rin tayo, lalo Yes na po. yung mga ang bilis-bilis mag-post ng TikTok. Kung minsan, artificial intelligence pala, Opo. hindi ba? How do you, kayo as Gen Z, nadidetect nyo ba kung ano yung gimmick lang, kung ano yung sino nagsisinungaling, sino yung dapat paniwalaan? Ayun po I think yun po talaga yung problem ngayon. Kasi nga, sinasabi nila na mas mabilis nga po yung mobilization sa amin kasi may social media, mas mabilis kami nagpo-form ng opinions, mabilis kaming ma-educate sa mga tamang stances on different issues. Pero ang problem po is yung responsibility namin when it comes to that aspect with social media. And in schools, kasama po siya sa curriculum, you study media and information literacy, you study yung ICT nyo na dati, Excel lang kayo, ngayon you study about discernment and responsibility in social media. So, yung mga ganun pong aspect, yun po dapat, I think yung challenge talaga sa mga students or sa youth, yung ma-form nila yung discernment, ma-form nila yung mag-fact check po ba? So, Fact check, importante yes po. yung So, fact check na yan. sa akin po, I learned that there's a great responsibility and the great power of social media. So, I try my best to discern properly. So, nagfa-fact check po talaga ako. Ngayon naman po, medyo makikita po naman kung ano yung AI sa hindi. Although, medyo humihirap na siya ngayon kasi pa-evolve yung AI. But,
yun po yung parang continuously problem pa rin po ng generation namin. Yung discernment and responsibility talaga sa social media. Kasi mabilis nga po kaming ma-educate, mabilis kaming mag-mobilize, but at the same time, mabilis din ma-taint yung mga opinion namin because of fake news and all. Alam mo, pag pinag-uusapan dito ang political, no, syempre, kasama rin dyan sa economic, at laging sinasabi ni Kat Jimmy na syempre meron ring epekto ang kultura natin, our culture. No? Yes po. And Kat Jimmy, sa palagay mo ba, dapat, meron pa ba tayong, itong mga kurakot na politicians, itong mga corruption, wala na bang love of country yan? Wala na bang love of countrymen yan? Is it a function of our educational system? Alam mo, napapanahon na talaga yung upsurge ng student active, ng mga youth moving up and trying to follow up yung Values, no? Yung values hindi, saka natin. hindi yung uselessness ng ng governance, di ba na? Economic policies, palpak. Hindi umuunlad yung economy. Oh. Tapos political structure-wise, ang daming anomalies, di ba? Because yung power that has been extended to them is being abused and being used para gamitin doon sa economic gains, di ba? Kaya ang corruption, sobra eh. Ngayon, pag yung corruption daw, sabi ng mga political economists, napapansin na nung youth, no, at nararamdaman na, iba na yan. Delikado na yung mga corrupt. Pero it seems that they don't mind eh. Narinig kong magsalita itong Jinggoy Estrada, nagte-threaten pa rin sa mga kinaiinisan niya no, na bumabati ko sa kanya eh. Pero ang punto ko, ang tingin ko, part yan ng ng evolution ng political consciousness ng tao, lalo na yung mga bata, ng youth. And I think there's going to be an upsurge. Nung isang araw, pumunta ako sa Friday kahapon, dito sa Cubao. At talagang meron palang Black Friday, every Friday talagang magrarally sila sa mga conspicuous places. At Dito mga estudyante, mga youth. Mga youth, Black Friday. Black Friday. So may ikot-ikot. Are you aware of chanting the lang. Black Friday? Saka alam mo yung pag Chanting. in-analyze mo yung chanting na ginagawa ng youth ngayon, mataas na level yan ha. They're asking for vindication, di ba? Ikulong na yan. Ikulong na ang mga politikong bulok, di ba? That means hindi na nag-uumpisa rin sa graft and hindi na masyadong, although andyan yung corruption, so on and so forth. Pero pag yung demand is higher than expected, talagang punishment na, ikulong na yan, mataas na level of consciousness yan. Kaya yung mga corrupt na politiko din sa gobyerno, beware. Hindi biro ang galit ng kabataan. Shara, you wanna comment kung sinabi ni Kajimi? Mataas na raw ang antas ng youth, ng Gen Z, no? Do you really, saan pupunta itong mga rallies natin? Where do you see it going? Do you see na naman a whitewash? Kasi hindi lang first time to, nandyan yung fertilizer scam, nandyan yung Napoles, nandyan yung ZTE. Merong nga nakulong, na-acquit naman. At saka yung ninakaw sa bayan, hindi naman sinuli. You see that happening again? Or iba ba ngayon, Generation Z-led or youth-led na ba ngayon ang movement natin? For me po kasi it's yung mga protests, yung mga rally, it's part of democracy. So, kahit ano pong mangyari, it's the right of the people to voice out their concerns on the social issues, the current structure, kung ano man nangyayari sa gobyerno ngayon. And, paulit-ulit na po tayong niloloko talaga ng gobyerno, no? Pero, I think it's a progress po kasi na, it's not, hindi sa walang napupuntahan tong mga ginagawa namin. It's a progress, a small step on voicing out every concern. Kasi hanggat
pag tumigil tayong i-call out sila, it just means na masasanay po kasi yun yung mga politiko na yan na, okay, lilipas din pala. So, for protests like this, lalo na ngayon na youth-led na siya, it really is, it should be constantly happening. And, ayun nga, malaking hinaing ng mga youth-led ngayon na sana may managot na ngayon. It's repeating po kasi siya, repetitive talaga siya. Pero with that repetition naman, we take small steps to the progress. Like for example, before yung mga older generations, no, they slowly voiced out their concerns continuously. Nabalik yung demokrasya natin. Women are able to vote, women are able to go to school. And ganun din naman sa panahon ngayon. It should be, parang part kasi siya talaga ng democracy, so it's continuously gonna happen. And all we really want is not, may managot na talaga ngayon. Nasa rally ka sa Luneta, no? You were in Luneta. Ano yung, kasi ang daming speeches doon, no? Pero, dapat meron talagang resolve. Dapat merong, moving forward, ano ang general sentiment ng Luneta? I took part... At EDSA din, ano? Opo. Ganun din. What is the clamor of the people? The students in particular, the youth? I took part in the early parts po, no? So, majority po talaga nung sa youth is that yung sa education, number one, nakikita natin cut ng budgets, lalo na sa state universities na probably the only chance of other youth to go to college. Tapos ikakat pa nila yung budget and then malalaman pa kasi namin. yung dapat para sa education, di ba, ka Jimmy, pumunta sa public works, sa mga ghost. Meron namang ghost computers dyan sa education. May ghost iPad, may ghost eskwelahan, puro ghost. Lahat ata meron mga ghost. So, Education po, budget, one. yes. Transportation, super important po sa aming mga estudyante na yung mga jeep, yung mga trains, it is what sorry. Pero yun yung nagdadala sa amin para makapasok sa school araw-araw. And makikita mo na instead na tulungan yung mga, for example, jeepney drivers, binabaon pa sila sa utang. And then malalaman ng youth or malalaman ng lipunan na hindi pala siya sa amin napupunta, sa mga bulsa nyo pala. So, parang continuously, yun po talaga yung hinaing namin, lalo na po sa education budget talaga. Also, another big part din po is yung flood control. Obviously, that's the biggest issue naman po ngayon. Kasi, perwisyo po siya pati sa mga estudyante na papasok kaming school, tas uuwi kami, kailangan namin sumugod sa baha. Tas sobrang daming health risk pa. Also, yan pa, isa pa sa health, yung budget sa healthcare system dito sa Pilipinas. Ang hirap-hirap magpa-ospital. Meron nga pong kasabihan sa mga kabataan ngayon na if you're from a middle-class family, one sickness would bring you to poverty. So parang isang sakit lang, maghihirap na talaga kayong buong pamilya kasi it's so hard to get a proper healthcare system here. And if kung kukuha ka man ng proper healthcare, sobrang mahal naman as in. So ayun po yung mga majority ng hinaing talaga ng mga estudyante kasi it affects daily lives of us students. Hindi siya nakaka-apekto na parang like super minimal lang, hindi eh. Kasi araw-araw, mararanasan namin yun. Yung init ng transportation, yung pag hindi nag-suspend agad, tas susugod pa kami sa baha, yung mararanasan namin yung ibang friends ko na nagsa-study sa state universities, they would experience na 50 sila sa isang super cramped room, tas walang aircon, walang TV, bukas lang yung mga bintana. It's so hard for us to push through our education or push through with our lives as students. Kung yung mga small things na bumubuo sa araw namin or yung magdadala sa amin doon, hindi na siya maayos. So, ayun po. Hindi lang yan ka, Jimmy, no? Mag-graduate man kayo, wala naman kayong trabaho. Opo. Di ba, the statistics, the disgusting statistics is, nagpapakahirap ang mga magulang, whether state universities or private universities, pag-graduate naman ng walang matching kung ano yung pinag-aralan nila. Kunyari, wala namang kamatch na job opportunity, no?
Pati yung sa TESDA natin, sabi nila, vocational. Wala namang mga manufacturing industries na pwede silang i-employ, no? Na pumasok, no? Ka-Jimmy? Yun nga ang nakakatakot dun sa sitwasyon. Kasi I was there. No? I was a witness dun sa development nung student activism of the 70s. Noong 1970, yung pinagsimulan na January 26, 1970 na kaguluhan, ang demand ng mga estudyante noon actually in sympathy to the state universities and colleges, andun yung ibang mga Catholic schools, di ba? Pero ang hinihingi lang naman nun talagang malaking demand yung subsidy, di ba? Subsidy to the state universities, colleges and schools. At out of that issue that has been raised, ang nangyari, mainit ang ulo ng mga estudyante, pero hindi sinabayan ng init ng ulo ng Estado nung gobyerno. Dumating si Marcos dun sa State of the Nation niya. So na yun Dahil second term niya, pinatulan niya yung init ng ulo, yung mga security niya, hindi well-trained, nanakit. So yung issue na subsidy and more program for students, no, in the different schools, not only in public but as well as in private schools. Tagkagulo nung 26, tumaas. At ang naging issue na state brutality, yung police brutalities. Hanggang sa unti-unti nang tumataas yung mga issue, unmasking yung reality of what the state is. Kaya lalo naman naging mabangis yung Estado. At tumaas yung usapin at dumating doon sa revolutionary level yung issue nung ipinaglalaban ng mga estudyante. Remember, during those days, walang NPA. Pero after those protests, series of protests from 70 up to 72 na dineclare yung martial law, yung nagkaroon bigla ng insurgents. From a small number of students, they organized and then turned into a big army in the countryside. That's the New People's Army. I think the government should learn from this. In fact, sa kwento mo ka, Jimmy, no? Medyo at that time, the solution to the state of emergency, kasi nag-declare ng state of emergency, no? Some of them, you were not yet born, no? Kung minsan, totoong may unrest, pero meron rin merong isang nag-stage ng explosion. Merong mga to build up to declaration of martial law, no. Is that a solution? Kasi ngayon nakikita natin napakahaba ng proseso, no, especially in our justice system. Even if the independent commission finds guilt, they are not a court. So, yung findings ng independent commission natin, alam mo naman, aakyat yan sa korte. Pag akyat ng korte, merong system of appeal. Mamaya sa appeal, hindi mo malaman, baka may change of government na. Ma-reverse lahat, no? Or, because of the nature of the voluminous evidence, tsaka yung magnitude ng corruption, matagal talaga yan, no? Magsasawa ba kayo? Yung mga sinabi mo kanina, cancel generation rin kayo Pag ganyan, naiinis na kayo, wala na, bahala na kayo sa buhay nyo. 11:35 na po, Konting Station ID. Laban para sa karapatan. That time check was brought to you by Arena Plus. Sama-sama sa arena. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Kapitbahay mong ayaw magpaawat sa pagbibidyoke sa gabi? Nako, bawal ito. Maingay na kapitbahay, yan ang madalas na problema ng isang komunidad. Kung hindi sa ingay ng away mag-asawa, walang humpay na kantahan naman dahil mayroong handaan. Videoke dito, videoke dyan. Bad trip nga naman kung yung boses ng kumakanta, napakasakit sa tenga. Kung ikaw ay napeperwisyo at ang pagpapahinga mo ay apektado na, ereklamo na ang iyong maingay na kapitbahay. Pwede silang kasuhan ng civil case para sa paglabag sa Article 682 ng Civil Code o unjust vexation na may
parusang pagkakakulong na hanggang 30 days o pagmultahin ng hanggang 40,000 pesos. Kaya naman kapag 10 oras na ng gabi, tigil na sa pagbibidyoke. Isipin din naman ang mga kapitbahay na katabi para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Tuklasin hindi lang history, kundi adventure at nature trip ang hatid ng Bulacan. Simulan natin yan sa Biak na Bato National Park sa San Miguel, kung saan pwedeng mag-explore ng caves at waterfalls habang binabalikan ng kasaysayan ng revolusyon. Kung nature vibes naman ang hanap mo, perfect na perfect dyan ang Verdivia Falls sa Doña Remedios Trinidad o ang Madlum Cave na sikat sa rock formations at river trekking. Para naman sa cultural experience, bumisita sa Baraswain Church. Ito ang makasaysayang simbahan kung saan naisulat ang unang konstitusyon ng Pilipinas. At kung gusto mo naman ng Instagram-worthy na spot, subukan ng Garden Ciudad de Victoria sa Bukawi kung saan makikita ang breathtaking flower gardens at relaxing landscapes. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina sa Bulacan at damhin ang saya ng nature at kasaysayan. At yan ang ating highly recommended. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna, at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Nakahanda ang Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng price freeze sa mga bilihin pagtapos ng bagyong Opong. Ito ay ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Villasaria Guevara na naghahanda ng hensya sa pananalasa ng bagyong Opong sa agrikultura. Ayon kay Guevara, imomonitor nila ang mga presyo ng bilihin, partikular sa gulay at isda na posibleng maapektuhan ng bagyo. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, pagbibitiw ni Baguio City Mayor Magalong bilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure, walang conflict of interest. Ang balita nga niya hatid sa atin ni Patrol 38, Jen Patrolya. Kinumpirma na mismo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagbitiw na siya bilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure upang mapanatili ang kalayaan at kredibilidad ng komisyon. Ayon kay Magalong, wala umanong conflict of interest sa kanyang tungkulin, pero ang mga pagdududa sa pagiging independent ng ICI ay nag-ugtok sa kanya na magdesisyon. Hindi niya ito pagsuko, kundi hakbang para protektahan ang integridad ng laban. Gitang alkalde na magpapatuloy ang kanyang kampanya kontra korupsyon sa loob man o labas ng ICI at hinikayat ang mga publiko o ang publiko na maging mapagmatsyag. Bawat pisong ninakawan niya sa taong bayan ay isang pagpatay sa pag-asa ng bansa. Kaya nanawagan si Mayor Magalong sa pamalaan ng transparency at accountability. Epektibo na kahapon Setyembre 26 ang pagbibitiw nito sa pwesto. Matatandang inihayag ng Malacanang na namimiligrong mapalitan si Mayor Magalong bilang Special Advisor ng NCA o ICI dahil sa lumulutang na katanungan hinggil sa pagkakatalaga sa alkalde. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas ni WIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIC News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIC News app at DWIC News website. Ako po si Jem Arguel, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Laban para sa karapatan kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa karapatan.
Balik po tayo dito sa Laban para sa Karapatan. Attorney Lorna Patao Kapunan with my co-host ka Jimmy Regalario and our guest Shirley Esteva. We are joined now. Na-late lang dahil sa jeep, dahil sa baha, dahil sa consumption. We're joined now by Mara de la Cruz. He was founder of MAPA, which was a political organization in the Ateneo. And he is a convener of One Big Fight for Human Rights and Democracy. Ito po ay isang alyansya ng organizations and individuals dedicated to genuine democracy and fulfillment of people's rights. Ang first question, Mara, kumusta ka na? Mukhang ikaw yung nag-lead ng walkout ha sa Ateneo. Opo. Yung walkout po noon, September 19, Friday. The Friday before September 21, no, yung sa malalaki yung mga rally sa Luneta, sa EDSA. And so, yung walkout na yon actually very inspiring siya sa amin dahil ang nangyari 2,000 na of the students in Ateneo out of a total of 10,000. So 20% no ng mga Atenista ay nag-walk out nung araw na yon. Bakit kayo nag-walk out? Kasi exams nyo ata, ayun yung mag-exam eh. Ganun ang ka-Jimmy nung panahon niya sa UST. Pag hindi nag-aaral yan eh, walk out tayo, protesta, boycott. Oh, di ba ka-Jimmy? Anyway, Mara, what was the issue that mobilized 2,000 of the student population? So yung walkout definitely was centered on indignation, anger, no, at the massive corruption happening in the flood control projects, yung iba pang mga proyekto ng DPWH, other sources of corruption. And yun, after all of the hearings, after all of the information, it really reached, 'di ba, a boiling point noong the week of September 19, 21, where ang daming kating-kati na kumilos at labanan ito. And so, that was the impetus na for the walkout where ang dami-daming mga estudyante yung galit na sa nangyayaring corruption because to many of us, it's like, pagnanakaw ng kinabukasan. And so, yung walkout na yan ay isang concerted action to really show our stand that we as students are opposed to this corruption. We as the youth want to fight for our future. And what better way than to come together kahit may klase, kahit may mga quiz yung iba, and to really focus on this issue, talk about it not in classrooms but together in our campus and then into the streets afterward. Alam mo, madaling maintindihan no, kung bakit ang UP no, or PUP, mga state colleges and universities, sumasama sa mga mass action na yan. Kayong dalawa, you're privileged. Nasa San Beda ka, napakataas ng tuition. Ateneo also, I mean, my kids are Ateneans. Sang katotak na tuition, ikaw din, ka-Jimmy. Yung tuition fee nyo naman. Yung tuition fee dyan, is enough. San Beda all the way, si Jimbo, di ba? Ang tuition fee dyan is enough to feed a family of 5 for a month, for a year. Why? Bakit? Why do you think even the privileged now are... the most expensive school, Ateneo, next, San Beda. Hindi, mas grabe pa nga ang Lasal Lasal anyway, that's another story. You are from a privileged school. Sa palagay mo ba itong protesta, itong awareness is now cutting across not only generations, no, kasi Gen Z kayo, but is cutting across economic class. Pati kayo nahihirapan na. Mara. I believe, yes, parang there is that dimension where it is really, cutting across economic class. Na yung nangyayari ngayon, actually sa Ateneo, usually sa tuwing may bagyo, 'di ba? Parang hindi apektado ang first time nga nabahang Ateneo, tsaka meron nabaha yung Ateneo August 29. Oo, nandun kami sa baha.
na traffic ng 3 oras. Dahil lang tayo, sa harap lang ako ng Ateneo nakatira. Ito sa harap ng Ateneo nakatira. So, Binahat mo the So, second time na yun. what do you say, wala nang distinction ngayon kung mayaman ka o hindi, kung bata ka o matandi. Ganon na ba kagrabe? Opo, mukhang ganun na kagrabe. Not just the flood control project, pero yung climate crisis, di Of ba? course. Yes, so yung climate change na nagdadala ng mas malaking bagyo, no? That is compounded by the lack of flood control protections na yung nangyayari, napupunta sa bulsa ng mga mayayaman na, mga may posisyon na, mga may negosyo na. And so, yun, in some ways, it really does cut across economic, social class, social status, na kahit saan, basta may malakas na ulan, pwede kang bahain, pwede kang maging biktima ng baha at ng korupsyon sa ganitong klase ng lipunan natin. You are second year in development studies. Yes po. Correct. Sa palagay mo ba, may solusyon to, no? Or it's going to be same old? Tinanong namin si Shara kanina She still believes in the rule of law. Ikaw ba, naniniwala na our democratic system works, separation of powers, that there is a court that will convict and punish these people, that there will be an independent investigation resulting from itong mga in aid of legislation. At yung mga kasi siguro ang solusyon natin ka Jimmy, martial law. Hindi, ganito yan. Yung issue kasi, andyan na Oo nga. Nakikita Anong naman solusyon? ng mga estudyante dyan. Hindi solusyon agad ang pinag-uusapan dyan Yung ventilation ng mga issue na yan, kaya pukawin, di ba? Opo. Yung loob ng campus mo, mga kasama mo, minority pa rin yung mulat, di ba? So, ang kailangan ng unang duty na ginagawa ng mulat, pukawin mo yung mga hindi pamulat para mas dumami yung mga miyembro ng community, ng academic community na mamulat. Even your professor, kailangan pang imulat Pag namulat mo yan, magiging baliwala yung pagmumulat na yon kung hindi mo pakikilusin. Yun yung ginawa niyong walkout, yung ginawa niyong pagsali nung 21, September 21. At pag yan ay sumali na, ang kasunod niyan, kailangan yung patatagin yung organisasyon. Kaya yung tatlong yan, decades, mula pa sa panahon nila Bonifacio, nila Rizal, ganyan ang sequence of events in organizing And if the students will be aware of that, mas magiging matibay yung organisasyon ninyo. Pukawin, pakilusin, at organisahin. So, I think yun yung kagaya nga, nagkita kayo, magpalitan agad kayo ng telepono. Para yung susunod, yung mga telepono naman ng mga taga-UP, you have to group yourself together. Tapos you must be able to have one consciousness. Ngayon yung pagpukaw, yung pag-angat ng consciousness na yan, magtutulungan kayo until the time comes na yung outside the academic community na yung pinupukaw nyo. Because hindi kayo mananalo ng iilan lang. You have to multiply yourselves by the millions. Ang tatanungin ko sa inyo, because maraming nagsasabi, itong mga Gen Z, mga cancel generation yan, is this a fad? Kasi, is this fad or is it because of social media na fear of missing out kayo na dapat mag-organisa? Yeah, siguro you can make Shara. you can raise your own point of view. Sa akin po kasi, tulad po nung nabanggit kanina sa kung bakit siya naka-apekto na pati sa mga may privileged. It's kasi, ang ginagawa kasi po ng gobyerno, sinusubukan nilang patahimikin yung mga mahihirap. Hindi nila binibigyan ng tamang access sa education kasi takot yung mga yan, yung mga kurakot na yan sa mga edukado. Kaya yung mga may privilege like us, we're trying to voice out not only for us but also for the minority who's been suffering not only now but since the past generation. And for me, it's not a fad. It's part of what our generation is building up upon. Kasi yung generation namin, sabihin na lang natin na we're existing now, but in the future, ano na lang mangyayari sa amin kapag patuloy na nangyayari to. And it's not only our present
na nakasalalay dito, but also the future. For me, na may mga kapatid, na mga basbata sa akin, it's not only mine, it's also theirs. So, hindi na siya nahahati sa mga generations dapat, or hindi na siya nagiging trend lang. It should be our duty, or parang dapat meron tayong sense na karapatan ko na mag-voice out, karapatan ko na mabigay sa akin yung dapat mabigay sa akin, because we're paying taxes, we're being responsible citizens, and then nothing happens. Sa palagay mo, Mara, maganda yung sinabi mo, because sa palagay mo, kulang ba tayo sa, kasi wala na dapat generation X, Y, baby boomer, alpha, may apo sa generation alpha, no? So kung ano yung nakikita nila, problema nakikita nila yung mga Roblox, nagpapataya naman silang ganyan. Parang, anyway, so, do you think that we need to, because you are in the academe, no? You're a student, do you think that our educational system needs a revamp? Dapat ba ibalik ang love of country dyan? Sa UP, tinanggal ang history. Naging elective. Sa Ateneo Bats ka, meron ba kayong I know merong civica, meron kayong araling panlipunan, no? Nung bata pa kami, my kids, araling panlipunan. Is it because our educational system has been so naging komersyo na, wala na yung love of country? What can you say about historical revisionism? Yan, yung historical revisionism natin na iiba ang history natin. Mara? Yes. I think important yung pag-oppose natin syempre sa historical revisionism. Ang dami ng mga attempts na gawin yan, no? From the even from platforming the Marcoses even before they won any seats, even yung sa at ngayon na nasa poder na sila, doon na nagkakaroon ng mga education reform, matatag curriculum, yung isang banta noon. Tas ngayon, ang nangyari natanggal ang mga GE sa UP. Importante kasi na mas hindi lang nga i-maintain, kundi mas mapalawig natin ang mga perspective natin sa kasaysayan. Kasi doon sa kasaysayan natin malalaman ano yung next steps forward, no? Doon, when we are given the full picture of what is happening, what has happened in our country, mula pa nung panahon ni Rizal, ni Bonifacio, di ba, na yung mga lider na, for one, mga kabataan rin, mga estudyante rin, mga nakapag-aral din, ang mga lessons from their time, hanggang sa lessons of the time of opposition to martial law, na mga estudyante rin ang yung nasa forefront. Ngayon, bilang mga estudyante, bilang kabataan, who are called to be on the forefront now against this fight in corruption, we have to see kung ano nga ba ang mga nangyari nun, mga konkreto at totoo na nangyari para makahanap tayo ng mga aral, magkaroon ng makatotohanan at grounded talaga na pag-aaral at pagsiyasat sa nakaraan para mayroon tayong may tanong ako, Mara, yung present breed ng, kasi pag yung ating kongreso o legislator yan hindi lang gagawa ng daan yan patungo sa hinaharap, kundi talagang kung bobo yan, bobo rin ang kahihinat na ng direksyon dadaanan ng lahat, di ba? Anong masasabi mo dito sa breed ng mga senators na kagaya niyang Jinggoy Estrada na yan, yung Joel Villanueva na yan, yung Chis Escudero na yan. Sa tingin nyo ba ay nararapat na tagagawa ng ating kinabukasan? Kasi ang batas ay dapat tinuturing na kinabukasan kung ganyan mga klase yung mga tagagawa ng batas, hindi ba kayo naiinsulto ng mga magagaling na mga estudyante at kabataan ngayon? Anong pakiramdam niyo? Sa akin po, nung lumabas yung statement, si Tulfo po ata yun, na kailangan daw baliin ang batas para ma-please ang mga tao. Bend the law, sabi niya. We must bend the law to please the people. Sobrang na-offend ako doon kasi the night before that, nag-aaral ako para sa isang law subject exam na super strict, super definitive, sobrang objective. Tapos maririnig ko yun sa balita na
ganito na yung mga Senado natin na lahat ng inaaral ko parang wala naman palang patutunguhan kung ganito yung mga Senado. But eventually, doon mo matututunan na it starts from the very bottom kung bakit nangyari yun. Yung sabi nga po ni Sir kanina na we have to educate other people because it starts with voting the right people. It starts with voting talaga. The Senate, may word ngayon sa Gen Z, sa Gen Alpha, yung performative. Lahat ng senador ngayon, halos lahat sila, performative senators lang talaga sila doon. Like parang display na di mo alam kung ano bang naiaambag nila ngayon. Pero at the end of the day, it's parang it should be a learning point na we need to spread out. Parang nag-performative, parang sarswela na lang. Pero let me correct an idea dun sa in-expound ni Erwin Tulfo yun, di ba? Opo. Pero I believe dun sa issue ng Boss Populi, Boss Day, that the voice of the people is the voice of God. That means yung all power to the people must be properly defined at kailangan properly being implemented if you are a part of the lawmaking bodies. So, kung hindi mo naman naintindihan, binabanggit mo yung mga ganyang cliche, mas lalo maliligaw ang buong bansa. So, dun nangangailangan ng mga talino na galing sa kabataan. Pero hindi naman pwede ka, Jimmy, naman. Hindi naman rin pwede na you will always invoke the Lord. You don't need the Lord. There is a I'm not saying you don't need the Lord. There is a constitution. It's not the Lord, Boss Populi, Boss Day. But the voice of the people, precisely, naka-enshrine yan sa constitution natin. Yeah. Yes. Because that is yun ang Biblia ng democracy, yung constitution. So, in a sense, tama si Tulfo that says listen to the people because the sentiments of the people are precisely expressed in the Constitution. Mara, you're a human rights advocate. Ano nang nangyari sa fight nyo sa EJK? Sa ngayon, una 'di ba, yung nakita natin na delay ang paghain ng kaso kay Duterte mula September 23. Originally, hindi na hinarap muna kasi daw may health issues siya. Pero yung problema, syempre, pinapabagal nito ang proseso ng hustisya na matagal ng parang kinakalampag ng mga biktima mismo ng EJK, yung mga kapamilya ng mga biktima ng EJK na sobrang tagal ng lalaban ito na kahit sila din parang may health issue. So, immunity due to health issue parang ironic naman being that parang mamamatay tao yung si Duterte na yan. And ngayon parang mabuti at least parang nalunod na sa baha yung issue ng EJK tsaka ng ICC, no? Yung issue about Duterte hindi lang kay Digong It is a Duterte as a family na gustong maghamawak ng political power. Kanya magtaka tayo, bakit linilimit yung Senate investigation, House investigation, to the period, to the current administration? Napakalaki nung 2016 to 2022. Nobody's talking about the 51 point something billion for Davao alone. Sabi nga ni Senator Lacson, saan mo ilalagay yung mga projects na yan? And yet, our Vice President is... absorptive capacity of one district to take 51 billion na ang congressman na binigyan ang nagbigay yung ama na nakakulong sa Nako. Siguro sabi ng station, inciting to sedition tong laban para sa karapatan. Your last words, let's start with Shara. Siguro last words ko na lang to all the youth who's listening right now. No, it's important na we spread out what we learn to other people who is not in the right path. Instead of canceling, boycotting them, let's give them a chance to learn kung ano talaga yung tama. Because mababago lang natin yung sistema if we collectively come together. Hindi tayo dapat magbigay ng mga divisions sa kung sino-sino. So we must come together and we must really voice out our concerns talaga. Okay, Mara. Kung sa akin, tuloy talaga ang laban. Isa ito dapat kilusang protesta laban sa corruption, hindi one and done. And to complement what Shaira shared, ay dapat tayo rin bilang mga estudyante, bilang kabataan,
mga estudyante tayo ng lipunan, mga pag-aaralan ang mga salik ng korupsyon, kahirapan, at pag-aaralan rin ang kondisyon ng mga mamamayang nahihirapan at nasa harap talaga, parang hinaharap sa mga bagyo, sa mga baha, apektado talaga, at mula sa kanilang sa everyday forms of resistance, everyday forms of parang yun, resistance that they do, we learn from them. We learn from the people as we educate them. Okay, on that note, maraming salamat po, Attorney Lorna Patao-Kapunan with my co-host, Ka Jimmy. Dito po tayo sa Laban para sa Karapatan. O, dapat Sumainyo makinig tayo ang sa programa Gen Z. Laban para sa Karapatan hanggang